Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas at eto na nga mga karibin natin, just in. Bistado ang sabuatan, lagot na, ICC pinapasok PBBM at Boying Remulla. Senator Bato sumabog sa galit. Yan mga karibin natin ang ating aalamin mula po rito sa channel Banat Kapanig TV. Yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Banat Kapanig TV. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Ipunta po tayo rito sa malulupit na pananalita ni Bato, ni Senator Bato. Basahin po natin para mas malupit po ito. Be man enough. Alam nyo, matigas po itong pagkakaano niya, no? Just tell us the real score, no? Magpakalalaki po kayo, mahal na Pangulo. Sabihin niyo na sa amin kung ano talaga ang panyanyari, kung ano talaga, no? Tungkol basot saan tong magpakalalaki kayo, mahal na Pangulo. Ito po, ang sinabi po nito ni kung tapatin na raw, no, i-disclose na ni Pangulong Marcos kung talaga bang pinapasok niya, no? Kung talaga bang pinapasok niya itong ICC o hindi. Ito pa mga binitawan, sabihin lang, wala namang problema doon, sabi ni Senator Bato. Wala nang patalikod na transaksyon. Aray, grabe, no? Ha? Indahin mo to. Kung kayo po ay sa mga patawa-tawa pa na mga supporter ni BBM, pag-isipan nyo to. No? Ulitin natin. Sabihan lang, wala namang problema doon. Wala nang patalikod na transaksyon. Grabe, patalikod na transaksyon. Pag sinabihan mo ako noon na hindi sila pwedeng pumasok at bigla nagbago ang ihip ng hangin at ngayon ay pumayag na kayo, please tell us. So yan nga po mga karibin natin, kasi nga po, di ba, may bali-balitang or may balitang pumasok na po at nakapasok na dito sa ating bansa ang ICC, no? At dahil nga po sa napaka-strong statement noon ng ni PBBM, mga karibin natin, na hindi nga papapapasukin yan, itong ICC dito sa ating bansa. Pero ngayon nagbago na po ang ihip ng hangin. Nandito na naman po tayo, no? Pag-aaralan at yan nga po, no? O siguro ko nalaman ni Senator Bato na nakapasok na. Kaya ayan, pumuputok sa galit itong si Senator Bato, no? Kasi tama nga naman, kasi parang parang trinatrahidor. Ano ba sa palagay nyo mga karibin natin? Diba? Trinatrahidor tinitira patalikod, ganun yun trinatrahidor or kasi pabago-bago po yung desisyon ng ating presidente, mga karibin natin. Kaya yan, malamang sa malamang at marami po ang magalit din dito sa pagpasok ng ICC. Bakit gusto mong malaman, Senator Bato? Parang nakakatakot magsalita si Bato, no? Pawata-wata lang yan ng araw. Ha? Ito po, ito po ang huling mga sinabi ni Senator Bato. You are our president. You are our leader. Please tell us so that we know what to do. Ayan po, makahulugan po yan. Bahala na po kayo. Kung ano po ang kahulugan sa inyo, sa akin, hindi po matalinhaga yan. Yan po, magtapatan na tayo. Huwag na tayong saksakan sa likod. Sabihin nyo, mahal na Pangulo, kung talagang pinapasok niyo yung ICC, para alam namin ang aming gagawin. Ibig sabihin, hindi po kami tatahimik. Makakala nyo, pinapasok na namin, hintayin na lang natin resulta. Ayan, no? Ang linaw. So that we know what to do. Hindi niya sinabing, I know what, so that I will know what I do. Ang baro ko mag-English. Diba? We know what to do. Inaakusahan na po ni Senator Bato pa rin, no? Senator Bato, inaakusahan niya naman po. Ito, pag-isipan po muna natin yun, yung mga sinabi na yun. Una, gusto niya na
Hindi po pwede, parang sinasabi ni Bato na ano eh, hindi po pwedeng hindi malinaw, no? Hindi ka, wag mo kaming daanin sa pananahimik. Parang ganito yung sinasabi ni Senator Bato eh. Wag mo kaming daanin sa hula-hula, kami manghuhula kung ano, kung nariyan na ba yan. Kasi ang linaw po rito eh, no? Meron po ditong sinasabi na si Trillanes naka ano pa 'to eh. Ayan kasi oh, sinasabi oh. The senator's appeal on the other hand came following former Senator Antonio Trillanes disclosure that ICC investigators have already gathered sufficient evidence against former President Duterte and a warrant of arrest against him may be issued very soon, no? So nagpapalaganap kayo, pinapalaganap ninyo, gusto niyo na ipatanggap sa tao na malapit na maaresto si Pangulong Duterte. Parang ang sinasabi rito ni Bato, pinanghahawakan namin as rock solid, no? Kasi tagas ng bato yung sinabi mo sa akin. Yan yung gusto niyang ipaalala sa presidente. Sinabihan mo ko eh. Personally, nagsabi ka sa akin na hindi mo papapasukin yung ICC. Tapos ngayon nababalitaan namin na warrant of arrest na lang ang hinihintay. Ang point dito ni Senator Bato, hindi po pwedeng manahimik ka lang. Magsabi ka, be man enough, no? Magpakalalaki ka kung talagang nagkasaksakan sa likod. Kung talagang pinapasok niyo yung ICC. Kasi nakita niyo naman yung pronouncement niya, no? May pronouncement dito si dating spokesperson Attorney Harry Roque. Nag-pronouncement siya, di ba? Ano yung pronouncement niya? Narito na yung ICC. Eh, yung mga source niya, yung mga dati niya mga kasama, may source siya. Hindi naman nila iniimbestigahan. Ikalawa, si Trillanes nagsabi na halos tapos na raw yung investigasyon. Anytime daw, lalabas na yung warrant of arrest. Ikatlo, yung biglang pahayag, pagbabago ng pahayag nitong DOJ, na wala naman sila nakikitang ginagawang mali ng ICC, kaya hahayaan lang nila. So ito pong mga sinasabi to ni Roque, ni Trillanes at saka nito ni Secretary Boying Remulla, eh parang nagkakatugma-tugma na narito na talaga yung ICC kung susuriin nyo. Okay. Ngayon, ang gusto lang ni Bato, nangako ka sa akin eh. Alam niyo po, iba yung mga maginoong kausap eh. Hindi po purong politiko yan si Bato. No? Yan po ay Sabihin na lang po natin mga karib natin na iba talaga kung may ang ating pinuno, no ba? Yung ating leader ay mayroong isang salita, 'di ba mga karib natin? Kasi mapapanatag ka, 'di ba? Panatag yung kalooban mo kasi kung ano man yung kanyang sabihin, eh yun talaga yung gusto niyang gawin, 'di ba? Pero ngayon iba po yung nangyayari, iba po yung sinasabi sa ginagawa at hindi po ako ang nagsabi niyan. Kundi itong ating mga ka-review ng mga netizen, di ba? Sinasabi po nila na iba po yung salita, no? Iba po yung sinasabi sa ginagawa ng ating mga pinuno ng ating gobyerno ngayon. Eh yan, ano po ang inyong masasabi dyan, mga ka-review natin? PMAer, no? Yung word of honor dyan ay importante. Sa inyong mga politiko, kung basta-basta pwedeng baguhin yan, pero pinanghawakan niya ni Bato. Kaya ang huling kahilingan ni Bato, bago siya umaksyon ng kung ano paman, magpakalalaki kayo. Sabihin niyo na sa amin, what's the real score? Kasi siya, bakit siya gigil na gigil? Dahil lang ba kay Duterte? Hindi, personally kasama siya ron eh. Dalawa sila ni Pangulong Duterte. Dalawa sila na sinasampahan na, dinadamay na nga ngayon si Sara Duterte dyan sa ICC niyan. Alam niyo po, parang nasa ano tayo, no? Yung anytime may sasabog. Grabe talaga tong gobyerno. Tapos yan, makikita pa natin, no? Pinangatwiranan pa. So what daw eh? So what kung may mga namatay dyan sa ano? Basta atin kami kung sabi ng mga followers, ganun mga twiran. Nakakagigil eh. Gigil na gigil ako sa kanina. May nag-sowat pa. PI na sowat yan. Okay. Punta po tayo rito. Ito pa po isa. Sabay-sabay. No? Sabay-sabay. Tapos nakikita mo si Mel Robles ba yun? Mel Robles na wata-wata kasama yung ano, no? Yung nakakapanggigil po yung mga itsura nila.
na nakikita mo, baliwala lang lahat. 15 na po ang namamatay sa landslide doon sa Davao. Davao de Oro ba? O Davao, basta. Yung nagtatawanan pa, nakita mo yung Mel Robles na tawang-tawa pa. Kasama yung grabe. Sabi ko, mga ano tong tao na to, yung may immune sila sa nagaganap. So yan mga karibin natin, yan po yung mga taong walang pakialam, no? Sa kapwa nila. Kung di ang manira lang, di ba? Ganun naman talaga eh. Ganun po yung ginagawa nila. Kaya tawang-tawa po sila sa mga nangyayari sa Davao. No? Kasi, di ba, alam naman natin na yung mga Duterte ay Davaoenyo yan, mga karibin natin. Ngayon, dahil nga po may sakuna na nangyari, tuwang-tuwa po itong mga hinayutak ng mga ito, mga karibin natin. Well, anyway, balik po tayo dito sa ICC, no? Yan, pinapasok na, nako. Marami po ang sinasabi nila dati, di ba, na kapag nakapasok daw ang ICC, magkakagulo daw. Ito, tingnan po natin kung magkakagulo ba talaga, di ba? Kasi marami po ang nagsasabi na hindi dapat papasukin ang ICC sa ating bansa. Pero ito mga karibin natin na talagang wala tayong magagawa. Ganun po talaga eh. Sila po ang nasa kapangyarihan at tayo ay kailangan sumunod lamang. Ano? Yan mga karibin natin, ano man po ang inyong reaksyon sa naging balitang ito. I-comment lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ng inyong pong reaksyon patungkol po sa balitang ito. Right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload nating reaction video. At huwag din pong kalimutan mag-subscribe kay Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Banat Kapanig TV. Maraming salamat po.